Minsan naiisip natin kung ano ang panaginip ni Putin. Sa tingin namin, may magandang ideya kami rito. Pinakagusto ni Putin ay makilala bilang taong muling nagpadakila sa Russia. Gusto niya ng mga rebulto. Gusto niyang kausapin siya ng mga tao sa parehong paraan na kinakausap nila ang mga Tsar at mga lider ng Soviet na namuno sa Russia noong kasagsagan nito. Nangangarap si Putin na gawing makapangyarihan ang Russia at gusto niyang maging susi ang Ukraine para magawa ito. Pero nabigo siya at mas lumiit pa ang Russia kaysa dati bago niya sinalakay. Ngayon, mas masahol pa sa pagkatalo sa Ukraine ang hinaharap ng Russia. Pagbulusok sa kawalang saysay dahil sa ambisyon ni Putin. Nakabase ang pananaw ni Putin sa sarili niyang ego. Para kay Putin, ang paraan ng pagtrato sa kanya ng mga tao ay direktang konektado sa kung paano nila tinatrato ang Russia bilang isang buo, habang sinusubukan niyang iposisyon ang sarili bilang sagisag ng lahat ng dapat maging Russia. Ang pag-unawang ito ay nagpapaliwanag sa mga ginagawa ng presidente ng Russia sa Ukraine. Isa sa mga layunin at marahil ang pangunahing layunin ng tinatawag na espesyal na operasyong militar ay ilagay ang karangalan at kaluwalhatian sa pangalan ni Putin sa paningin ng buong mundo. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagsakop sa Ukraine, maitatala siya sa kasaysayan bilang isa sa mga dakilang leader ng Russia. At dahil dito, magiging mas malaki at mas marilag ang Russia dahil sa kanyang mga nagawa. Makasarili ito at dunot ng matagal ng pakiramdam ni Putin na hindi siya o ang Russia nirerespeto ng kanluran. Hindi aksidente na binigyang diin ni Putin ang NATO expansion bilang pangunahing issue sa pag-atake niya sa Ukraine. Matagal na niya iyong ginagawa, lampas isang dekada, hindi dahil sa takot sa NATO. Hindi kailanman naniwala si Putin na magsisimula ng digmaan ang NATO laban sa Russia. Ang kinatatakutan niya ay ang pagpapalawak ng NATO ay maiugnay sa kanyang panunungkulan bilang presidente ng Russia. Lalaki sana ang kanluran at iniisip ni Putin na mababawasan ang impluwensya ng Russia kung wala siyang aksyon. Para kay Putin, hindi dapat hayaang mangyari yon. Gusto niyang maging dakila at hangaan. Gusto ni Putin na siya ang maging tao na ituturo ng mga Ruso pagkalipas ng 100 taon bilang ang taong nagbalik ng kanilang bansa sa tugatog ng mga lumang imperyo ng Rusya o ng Unyong Sobyet. Ang digmaan laban sa Ukraine ay dapat sana ang unang hakbang sa landas na ito patungo sa kanyang pamana. Pero ang nangyari, ito ang naging lubid na isinabit ni Putin sa kanyang sariling leeg. Dahil ang desperado niyang paghahangad ng karangalan ay wala namang nagawa, kundi pahinay ng Russia, palakasin ng Ukraine, at lumika ng hinaharap na titiyak na si Putin ay mapupunta sa mga aklat ng kasaysayan, ngunit hindi sa mga dahilan na lagi niyang inaasahan. Suriin natin ang epekto ng digmaan sa Russia sa geopolitika, lalo na sa Ukraine na target ni Putin. Para kay Putin, ang pagkatalo ng Ukraine ay magpapalakas sa pagkilala sa Russia bilang malaking kapangyarihan katulad ng US at China. Ito ang simula ng muling pagbangon. Una, sasakupin ang Ukraine para makuha ang $15 trilyong na yamang mineral, malaking teritoryong katabi ng NATO at prestihiyong mananakop. Pagkatapos ay ang maliliit na teritoryong dating sakop ng Soviet sa Europa. Iyon ang plano. Ang nagawa lang ni Putin ay sindihan ang mitsa na naging sanhi ng pagbangon ng Ukraine bilang pandaigdigang kapangyarihan na hindi niya inakala. Tingnan mo ang Ukraine na yon at makikita mo mismo ang ibig naming sabihin. Nabunyag na ang Russia ay hindi kasing lakas ng US at China. At dahil dito ay naging mas matatag ang Ukraine, isang bagay na hindi sana nangyari kung hindi pumasok ang hukbo ni Putin. Matapos ang 4 na taon ng labanan, halos hindi gumagalaw ang frontline sa Ukraine at 80% pa ng bansa ang kailangang sakupin ng Russia para matupad ang bisyon ni Putin. Sa pamamagitan ng drone diplomacy nito, naging isang puwersang militar na dapat isaalang-alang ang Ukraine sa pandaigdigang entablado, pati na rin sa sarili nitong teritoryo. Nagkakaroon ng mga kasunduan sa Europa habang nilalapit ng Ukraine ang sarili sa NATO na gustong pahinain ni Putin kahit di pa ito miyembro. Nakikipagkasundo ang Ukraine sa Saudi Arabia, Qatar at UAE sa gitnang silangan. Ang bawat kasunduang ito ay tumatagal ng 1 dekada, may kasamang pera at langis, at naging posible dahil sa mga drone na napilitang paunlarin ng Ukraine
para labanan ang pananakop ni Putin. Ang inaasahang tagumpay, kahit na naantala mula sa pangako ni Putin, ay nauwi sa kumunoy at naging digmaan na nagpalakas sa Ukraine at nagpahina sa Russia sa pandaigdigang politika. Ayon sa Atlantic Council, napakahusay na ngayon ng militar ng Ukraine at madalas mas magaling pa ang kanilang sundalo kaysa sa mga kasamang NATO sa mga joint exercises. Hindi na pabigat sa seguridad ang Ukraine gaya noong inatake ito ni Putin. Isa na itong tagapag-ambag at nangunghuna sa mundo pagdating sa maraming teknolohiyang sadyang ginawa para talunin ang Russia. Para kay Putin at sa pananaw niya ng dakilang Russia, isa itong malaking sakuna. Ang bansang inaasahang kakampi ng Russia ang siyang gumawa ng plano para pigilan ang mga hakbang ng Russia. Si Putin ang inaasahang magbabalik sa Russia sa tuktok ng pandaigdigang kapangyarihan at gawing mas malaking manlalaro kaysa dati. Ang nagawa lang niya ay napahiya ang militar na parang papel na tigre at bumagsak ang impluwensya ng Russia ng malaki. Dadalin tayo nito lampas Ukraine, tungo sa mas malawak na epekto ng kabiguan ni Putin sa digmaang sinimulan niya. Ang mga rehiyong dating sakop ng Russia at suportado ng kanilang malakas na militar ay unti-unti nang lumalayo kay Putin. Kita natin ito sa Timog Caucasus. Noong unang panahon, pinamunuan ng Russia ang rehiyong ito ng 150 taon at nanatili ang impluwensya nila sa ilalim ni Putin. Nagawang pag-alabin ng pinuno ng Russia ang alitan sa pagitan ng mga bansa tulad ng Armenia at Azerbaijan, nangangakong magbibigay ng proteksyon at suporta sa panig na makabubuti kay Putin, na sinuportahan ng militar na ngayoy winawasak sa Ukraine. Hindi na epektibo ang mga taktikang ito. Bumagsak ang relasyon ng Russia at Azerbaijan matapos mabunyag na pinahirapan hanggang mamatay ng pulis ng Russia ang dalawang Azerbaijani sa crackdown sa Yekaterinburg. Ang insidenteng yon ang nagpasimula ng mga pag-aresto at mga paratang ng paniniktik ng Russia. Sinira ng Russia ang relasyon noong Disyembre 2024 nang kabagsakin nito ang eroplanong sibilyan ng Azerbaijan na ikinasawi ng 38 katao. Pero sige, kahit papaano, kaya pa ring suportahan ng Russia ang Armenia habang nakikipaglaban ito sa sarili nitong mga labanan-laban sa Azerbaijan. Pero hindi na talaga ganoon ang sitwasyon ngayon. Noong 8 ng Hunyo, naging opisyal na ito. Ang kasalukuyang punong ministro ng Armenia, si Nikol Pashinyan, ay nanalo sa kanyang muling pagtakbo. Tinalo ang mga kandidato na sinuportahan ni Putin at nalampasan ang kampanya ng pressure mula sa Russia na may kasamang banta ng pagtatapos ng ugnayang pangkalakalan. Sa isang okasyon, tahasang sinabi ni Putin kay Pashinyan, ang gas na binibigay ng Russia sa Armenia ay nagkakahalaga ng $177.50 kada, 1,000 cubic meters mas mababa kumpara sa 600 sa European market. Malalagay sa panganib kung itutuloy ni Pashinyan ang pagsali ng Armenia sa European Union. Wala namang naging saysay ang lahat ng yon. Tinalikuran na ng Azerbaijan at patuloy na lumalapit ang Armenia sa kanluran, isang prosesong dahan-dahan nang nangyayari sa loob ng maraming taon. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa Caucasus. Noong 2020, naging tagapamayapa ang Rusya para tapusin ang 44 na araw na digmaan ng Armenia at Azerbaijan tungkol sa kontrol ng Nagorno-Karabakh. Ngayon, 6 na taon na ang lumipas at matapos ang isang mapaminsalang kampanya sa Ukraine, nawala na kay Putin ang impluwensya sa dalawang bansang ito hanggang sa punto na ayaw na nilang magkaroon ng anumang kaugnayan sa Rusya. Ito ang ibig naming sabihin kapag sinasabi naming pinaliliit ni Putin ang Rusya. Araw-araw na pinalalawig ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Lalo niyang inilalapit ang Rusya sa geopolitikal na kawalang saysay. Bukod sa pag-angat ng Ukraine at isyu ng Rusya sa Caucasus, marami pang iba ang nagpapakita nito. Pero bago tayo magpatuloy, ito ang The Military Show at gumagawa kami ng mga video para ipakita sa inyo kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na ang subscribe at balikan ang video. Kitang-kita ang pagbagsak ng Rusya bilang regional na kapangyarihan sa Caucasus, pati na rin sa Europa at Gitnang Asya.
Ang mga bansang Moldova, Georgia at Kazakhstan ay pinapaalalahanan kung gaano kadelikado ang maging malapit sa Rusya kapag may leader na baliw sa pamana gaya ni Putin na malayang nakakakilos. Ayon sa International Center for Defense and Security ng Estonia, inahangad ng Moldova na maging miyembro ng European Union tulad ng Ukraine at Armenia na nagpapakitang itinutulak ng digmaan ni Putin ang mga bansang dati ay naimpluwensyahan ng Rusya papalapit sa kanluran. Nakita ng ibang bansa gaya ng Tajikistan kung paano inalis ng Rusya ang mga armas at tropa ng Rusya para gamitin sa Ukraine. Hindi binabaliwala ang ganitong mensahe. Inaasahang magiging makapangyarihan ang Rusya sa digmaang ito kung inalis ang proteksyon sa ibang bansa. Ano ang ibig sabihin nito tungkol sa bansang iyon at sa kung ano na ang ginawa rito ni Putin? Problema rin kay Putin ang pagpagalit sa Tajikistan at Kazakhstan na kapwa miyembro ng Eurasian Economic Union na tumutulong sa Rusya iwasan ang parusa. Kung umalis ang mga bansa sa Union, babagsak muli ang kapangyarihan ng Rusya. Kabaligtaran nito ng inasahan ni Putin nang lusubin niya ang Ukraine. Kung ang pangarap ng dakilang Rusya ay nadurog dahil sa lahat ng ito, ang mga piraso ay pinagsama-sama at naging isang bangungot para sa Rusya sa pandaigdigang geopolitikal na antas. Nabanggit natin ang proteksyon kanina. Syria, Venezuela at Iran ay inaasahan ding makinabang sa armas ng Rusya at sa pangakong poprotektahan ni Putin ang kanilang interes. Ano ang magkakatulad sa tatlong bansang ito? Napatay o napatalsik ang mga leader nila mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine at hindi kumilos ang Rusya para iligtas sila. Kung ito man ay dahil sa kawalan ng interes o dahil hindi na nila kayang magpakita ng kapangyarihan dahil wala na silang lakas matapos ang mga taon ng matinding labanan, hindi na talaga mahalaga. Malinaw na hindi kayang protektahan ng Rusya ang mga sinasabi nilang tutulungan. Ang pandaigdigang prestihiyo ng Rusya ay nasa pinakamababang antas mula nang maupo sa kapangyarihan si Putin at malinaw na nagpapalit ito sa Rusya. Ngunit hindi lang ang humihinang geopolitikal na impluwensya ang problema ni Putin dito. Aktibo niyang nawawala ang kontrol sa ilang bahagi ng Rusya na matagal na niyang hawak bago ang pananakop. Nagiging problema ang malayong silangan ng Rusya. Ang malayong silangang federal na distrito ay 40% ng teritoryo ng Rusya. Ngunit 8 milyon lang ang populasyon nito. Inaangkin din ng China, kaalyado ng Rusya, ang rehiyong ito at sinasabing may karapatan sila rito. Hindi namin sinasabi na sasakupin ng China ang Rusya. Kahit malinaw na mas malakas ang China na siguradong ikagagalit ni Putin. Mas tuso ang China. Pinalalawak nito ang presensya sa malayong silangan ng Rusya mula nang salakayin ni Putin. Nang umalis ang mga bansang Europeo sa Rusya, pumalit at pumuno sa pwesto nila ang China. Sa paggawa nito, mas naging dependent ang Rusya sa China at binuksan ang pinto para sa pagdagsa ng mga migranteng manggagawa mula China papunta sa malayong silangan ng Rusya. May espesyal na rehiyong administratibo at advanced na economic zone ang China sa Siberia at yuan na ang gamit ng mga kumpanyang Chino sa halip na Russian ruble. Malabong mauwi ito sa malaking pag-aangkin ng teritoryo ng China. Hindi na kailangan ng Beijing gumawa pa ng aksyon. Sinasamantala na lang nila ang desperasyon ni Putin para palawakin ang impluwensya sa malayong silangan ng Rusya. Ito ay bunga ng mga pagkabigo ni Putin sa Ukraine. Dahil abala pa rin siya sa 3 araw na espesyal na operasyong militar na tumagal na ng mahigit 4 na taon. Napilitan si Putin na hayaan ng China dahil alam niyang di mabubuhay ang Rusya nang walang suporta nito. Bumibili ang China ng halos 50% ng krudong langis ng Rusya. Kapag nawala ang perang iyon, mawawala rin lahat ng pinaghirapan ni Putin. Ito ang nakakalungkot na sitwasyon na kinasasadlakan ngayon ni Putin. Ang pagsisikap niyang ibalik ang dating katayuan ng Russia ay nauwi lang sa lalo pang pagliit ng bansa, parehong literal at geopolitikal. Noong panahon ng Soviet Union, Russia ang may kontrol sa 14 na republika at sa sarili nitong teritoryo. Ihambing mo yan sa mga ginawa ni Putin mula nang salakayin niya ang Ukraine.
Ang Ukraine, na dating breadbasket ng Soviet Union, ay nananatiling malaya at mas malakas na puwersang geopolitical ngayon. Tinalikuran ng mga bansa sa Caucasus ang Russia, kaya't nabawasan pa ang impluwensya nito. Nakikita rin natin ang katulad na tensyon sa Europa at gitnang Asya at hindi na kayang protektahan ni Putin ang teritoryo ng Russia sa malayong silangan mula sa lumalawak na impluwensya ng China na kailangan nilang payagan kung gusto nilang magkaroon ng kahit kaanting pag-asa na mabago ang sitwasyon sa Ukraine. May isa pang paraan kung paano binigo ng pagkatalo ni Putin sa Ukraine ang Russia at sinisira nito ang lahat para sa mga mamamayan. Maraming halimbawa kung paano lumala ang buhay ng karaniwang Ruso mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ginigulo ng Russia ang mga pensyon sa pamamagitan ng paggawa ng bagong sistema kung saan wala ng co-financing mula sa gobyerno. Ayon sa Kremlin, magbibigay sila ng tax incentives sa mga negosyo para sumali sa bagong scheme. Posibleng gumana ito kung hindi si Putin ang nagdulot ng kasalukuyang problemang pang-ekonomiya. Dahil dito, 200,000 maliit at katamtamang negosyo sa Russia ang nagsara sa unang 3 buwan ng 2026. Pwede pang bawasan ni Putin ang pensyon para pundohan ang palpak niyang digmaan. Sa paghahanap ng pondo, pinakanaapektuhan ang mga pampubliko at panlipunang serbisyo ng Russia dahil sa desperadong paghanap ni Putin ng pera. Halimbawa ng kaguluhan ang anunsyo noong Abril na plano ng Moscow tanggalin ang 105,000 manggagawa sa pampublikong sektor sa 2026 kasunod ng pagtanggal ng Russia ng 32,000 manggagawa noong 2025. Lahat ito ay para makatipid ng pera para sa Ukraine. Kaya hindi nakakagulat kung marami sa natanggal na manggagawa ay mapunta sa Ukraine dahil sa desperasyon. Halimbawa, noong Hunyo 24 inihayag ng Russia na babawasan nila ng mahigit $142 milyong ang budget sa pagpapanatili ng pambansang kalsada sa 2026 at halos $260 milyong pa sa susunod na taon. Ito ang uri ng sitwasyon na nilikha ni Putin para sa kanyang mga tao. Bawat sentimo ay kailangang tipirin para pundohan ang palpak na digmaan sa Ukraine at ang mga tao ang nagbabayad ng presyo. 2,000 kilometro ng highway na dapat itayo o gawing moderno ang nawala dahil sa Ukraine. Naranasan din ng mga tao sa Rusya ang pagbagsak ng kalidad ng buhay dahil sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay dulot ng matinding implasyon. Iniulat ng United 24 Media noong Hunyo 29 na umabot na sa puntong 80%. 1% ng mga Ruso ang nagbabawas ng kanilang budget para sa pagkain. 34% ang nagtitipid sa pagkain, habang 47% ang nagbabawas ng binibiling pagkain at gastusin para matugunan ang hindi tumataas na kita at patuloy na pagtaas ng presyo sa grocery store. Mula, ang Ukraine ang gumawa ng lahat ng ito sa Russia. Ang Ukraine ang lumihan ng krisis sa gasolina na sinabayan pa ng kakulangan ng mga imported na produkto na nagdudulot ng problema sa supply at demand na nagpapahirap sa mga mamamayan ng Russia. Iniulat ng Trading Economics na 5.3% ang inflation sa Russia sa ngayon. Ang pangunahing interest rate ng bansa ay 14.25%. Hindi maganda ang mga numero, kahit mas okay ang porsyento kaysa nung simula ng 2026. Gayunpaman, ang inflation rate kahit papaano ay hindi talaga kung ano ang inaakala natin. Iniulat ng Euronews na sinasabi ng Swedish intelligence na pinepike ng Russia ang datos pang-ekonomiya para itago ang epekto ng digmaan ni Putin sa ekonomiya. Hindi raw nasa paligid ng 5% ang inflation ayon sa Sweden. Mas malapit ito sa 15%, halos kapantay na ng interest rate ng Russia. Hindi na kayang bumili ng mga Ruso ng dati nilang nabibili o bayaran ng interes ng utang na tutulong sana sa kanila. Ito ang gawa ni Putin. Sa kanyang desperadong pagsama sa mga dakilang leader ng Russia, lalo lang niyang pinababa ang Russia. Ngayon, wala nang ibang option si Putin at umaasa na lang siya sa militar ng Russia na napatunayang hindi kayang talunin ang Ukraine. Para sa leader ng Russia, kailangan niyang masakop ang Donbas bago matapos ang taon para makalabas sa digmaang sinimulan niya. Iyan ang pinupustahan niya.
Isang kampanyang sa ngayon ay paulit-ulit na bumabangga ang Russia sa napakatibay na depensibong linya. Pero umaasa pa rin siyang mabubunga ito ng tagumpay sa susunod na 6 na buwan. Sa puntong yon, maari nang angkinin ni Putin na may panalo siya kahit paano. Makokontrol ng Russia ang isa sa pinakamahahalagang rehiyon ng Ukraine at makikipagnegosasyon siya mula sa posisyong may lakas. Siyempre, hindi pa rin mababagsak ang natitirang bahagi ng Ukraine, pero kahit papaano ay may makukuha ang Russia. Hindi magbubunga ang sugal na ito. Kapag tuluyang bumagsak ang lahat at patuloy na ipinagtatanggol ng Ukraine ang Donbas hanggang 2027 o higit pa, mawawala na ang natitirang pag-asa na gaganda pa ang kalagayan sa Russia. Sinimulan ni Putin ang digmaan para tiyakin ang kanyang legasya at nagtagumpay siya. Pero hindi siya matatandaan bilang dakilang leader na nagpalawak at nagpalakas sa Russia. Si Putin ay maaalala sa kasaysayan bilang taong nagsimula ng digmaan laban sa bansang hindi niya nagawang talunin. Siya ang magiging tao na nagpalugi sa Russia, nagbaba ng kalidad ng buhay ng kanyang mga mamamayan ng ilang dekada, nawala ang impluwensya sa reyon at sa buong mundo, at marahil ay isinuko pa ang malayong silangan ng Russia. Lahat ng ito para lang sa pagkakataong makuha ang Ukraine. Patay na ang pangarap ni Putin. Hindi babangon ang Russia hanggat hindi sumusunod ang katawan nito. Malaki rin ang posibilidad na mawalan ng teritoryo ang Russia sa Ukraine, na hawak nila mula 2014. Ang sinakop na Crimea ay may problema. Nung una, ang Crimea ay itinuturing na pinakamahalagang tagumpay ni Putin. Ngunit unti-unti na itong inihihiwalay ng Ukraine at ginagawang simbolo ng lahat ng kabiguan ni Putin. Matalino ang kampanya at malaki ang epekto nito. At maaari mo malaman ang lahat tungkol dito sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Bago umalis, mag-subscribe sa The Military Show para mapanood pa ang iba naming pagsusuri kay Putin. Salamat sa panonood.